peer pressure na din and out of curiosity, I wanted to try also. Parang iba na yung nasa isip kasi all you ever think about is getting the next hit. Kaya paano ako bibili ulit bukas? Came to a point na ni-raid na yung bahay namin kasi at that point, I started selling na rin. Sakto wala kami. Pero ang nahuli, 6 of my friends, siya hulid up. Until one day, panahon na ni Duterte, may dinampot na bata ko sa Laguna. So I had to jump out into a boat para to escape yung mga PIDEA. Karma na rin, doon ako nahuli sa Mindanao. Hindi naging madali yung pagkakulong kasi pag may mga gabi na gigisingin ka nila, tapos alam nilang nakakulong ako pero I never asked for money kasi meron nga akong racket doon sa loob ng kulungan. Tapos merong mga siga talaga, 'di ba, yung naghahanap lang ng away. Yung bail namin, I think it's one of the highest bail set in Philippine history kasi pagbalik ko sa Manila, wala pa akong plano magbago talaga. After 2 days from jail, nag-relapse na ako kaagad. Binaybast ako ng pulis. So, pinasok ng pulis yung bahay namin. Bigay mo sa amin yung GCash password mo. Yan. Sinutok ako 7 times nung may siblings decided to let me rot in prison. Pero yung nanay ko, pinaglaban ako. Sabi niya, hindi, may pag-asa pa yan. Pagka-bail out ko nung second time, I was sent to rehab. Nagbaka sakali pa ako na baka makatakas pa ako sa pagbabago. Pero I realized na it was the best thing for me. So this is my last chance na for life. But I choose to fight for my recovery and I choose to help other people in recovery. Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Hello, ako po si Raymond. Isa po akong recovering drug addict. 2 beses din po akong na-rehab at 2 beses rin po akong nakulong. Nung bata po ako actually, na I started off my life, middle class po yung family namin. Tapos, my dad was very busy sa businessman, tas yung mother ko po isa po siyang housewife. So, hindi naman po kami masyadong namumroblema sa pera. Kumikita po ng maganda yung tatay ko sa pangingisda. My trouble started, I was actually experimented on by a family member nung kabataan ko po. So it actually became, doon po nag-start ang aking insecurity sa buhay at yung pong need to belong. When I was in high school, I tried my first drug. I was 17 years old. Nakasubok po ako ng marijuana. Tapos nagustuhan ko po siya. And eventually it led on to me using marijuana extensively. Araw-araw po akong gumagamit. And until naging lifestyle po siya ang paggamit ng drugs. Yun po. Tapos during this phase nung college na po ako, when I went into college, this was when I met my future wife. I was still taking drugs at that time. She knew that I was taking drugs also. May kasama rin pong alcohol. Ang pagkain, so umiinom din po ako, tapos nagmamarijuana every day. So yun po hindi po ako gusto nung family ng wife ko from the start. Kasi po meron akong history ng pag-iinom at hindi naman po nila alam na nagda-drugs ako before. So may relationship with my future wife, hindi po siya naging stable kasi hindi po ako gusto nung family niya. Ano po ba, nung nag-start po kayo, parang pure curiosity lang po siya, tapos parang dahok na lang po kayo, gano'n? Actually, kasi kami, from my classmates, kasi may nagdala ng drug one time, may nagdala ng chonky one time, tapos sabi, ito, try mo to. So parang as peer pressure na din and out of curiosity, I wanted to try also. Ano ba itong sinasabi nilang illegal drugs, marijuana, di ba? Kasi you've heard all about it, and syempre pag may nagdala, you wanted to try it also, and you wanted to be part of the crowd, diba? You wanted to belong. At high school kasi, you wanted to be part of the cool club, ika nga.
Tapos nagtuloy-tuloy na po yung Nagtuloy-tuloy. So, nagustuhan ko siya, nagtuloy-tuloy yung drug taking. So, I started to buy at a regular rate. Bumibili ako every week. My allowance always went to drugs. So, usually, I'd buy like a bag of 500 pesos every week. So, yung allowance ko doon napupunta, which was short parate. Matanong ko lang po, ano po bang hinahabol nyo na feeling? Ano po ba yung nararamdaman nyo kapag nagtitake po kayo? Well, at that time, yung pagmamarijuana, it was like an escape for me. Kasi, at a young age, I didn't want to feel, di ba? Ayoko yung feelings of sadness and feelings of depression. Marijuana was a good escape for me. The drugs was a good escape from feeling, and from a good escape from the world also. Ano lang po, no? Tanong ko lang po. Nung na-start po kayo ma-addict po sa substances po, may napansin po ba kayong pagbabago sa sarili po ninyo? Like yung habits, personality po, pagka may tama po kayo, nag-iiba po ba yung personality nyo? Ganun? Napakaraming changes in behavior also with drug use. Kasi before, hindi naman ako sinungaling. I started na maging sinungaling na, naging sneaky na ako sa family ko. Hindi na ako nagsasabi ng totoo. Kasi, I didn't want them to know about my drug use. So, kahit anong tanong nila sa akin, hindi sa akin yan. Hindi man ako nagda-drugs, di ba? Parati ako nagsisinungaling na, I didn't look for help. Ang difference kasi, pag may tama ka, okay ka naman pag may tama ka. Ang problem kasi, pag nawawala na yung tama. Pag nawawala na yung tama, you get, mainit ang ulo. Tapos, makipag-away ka kahit kanino, you get violent na, parang iba na yung nasa isip. Kasi all you ever think about is getting the next hit. Kung paano ka ba titira ulit, di ba? Paano ba ako titira bukas, di ba? Wala na akong pantira, paano ako bibili ulit bukas? So, all you ever think about is the drug, di ba? Yun na lang may isip mo araw-araw. So, kailan niyo po na-realize na parang, addicted na ako sa ganitong bagay? Well, at that time kasi I was in denial. Parang I kept telling myself na lang yan, drugs lang yan. Na I was still in control of my life, di ba? So I kept on using, parang wala akong pagtanggap. Never ako nagkaroon ng pagtanggap na na I was an addict, di ba? Kasi I felt that I was in control. Na kaya ko siya kontrolin. Na hindi naman hinahanap-hanap ng katawan ko. I can control when I want to use. Pero ang totoo, I wanted to use all the time. I wanted to feel the numbness all the time. Nagtuloy-tuloy hanggang sa magka-asawa ako. Nagkaroon ako, nag-live-in kami, before kami kinasal. We were live-in partners for 5 years. Tapos I got her pregnant. Tapos nung nabuntis ko siya, nag-asawa kami. But I kept on using drugs. It came to a point na mag-live-in na kami. Tapos we were renting this condominium here in Parañaque. Tapos it came to a point na ni-raid na yung bahay namin kasi at that point I started selling na rin to keep up with my drug use. I started selling marijuana out of my condominium na nirerenta namin nung future wife ko. Para ma-sustain yung kasi I was spending so much on drugs. Tapos alam ko saan kumukuha. So thinking na gumagamit na rin naman yung mga kaibigan ko, bakit di ko na lang nila isabay? Hindi ko na lang sila isabay, bili ako marami. I'd sell off yung mga sabay-sabay na kami bibili. So parang it started off na sabay-sabay kami, ambagan, pero ako na yung kumikita kasi I was buying it wholesale. I was taking the risk also. So ni-raid nung police yung yung condominium namin. Tapos eksakto wala kami. Pero ang nahuli, 6 of my friends, isang babae, 5 lalaki. So 6 silang nahuli ng mga police at that time. And ano lang talaga siya, hulid up at that time. Parang the police just wanted to get money from us. So pagkahuli, my friend went there to bail them out. Tapos ang unang hiningi nila 100,000 each for the 6 people. Tapos we were able to
tumawad na natawaran namin, binayaran nila 10,000 for all 6. So nakalaya yung mga kaibigan ko and lumipat na kami ng bahay nung wife ko nung girlfriend ko at the time. Pero itong 6 na po na to, ano po sila? Innocent po sila or No, nagda-drugs rin talaga siya. Nagda-drugs rin talaga sila in my condominium. Tas amoy na kasi magkakatabi yung condominium. So amoy na amoy talaga. So somebody reported na amoy marijuana nga doon. And the police conducted a raid doon sa condominium namin sa Parañaque. Tapos yun, nahuli nga silang 6. ano pong epekto nito sa naging asawa po ninyo? At that time, syempre, takot na takot yung asawa ko. Takot na takot kami actually. Ako rin, takot na takot ako at that time. And after nun, sabi nung girlfriend ko, tumigil na ako kasi parang ninervous na siya eh. So tumigil ako for mga 3 months. Tapos I went back to smoking after 3 months nung medyo nawala na yung kaba ko, nawala na yung takot. I started smoking again without her knowing. So hindi na niya alam na mamariwana ako ulit. Hindi naman po naapektuhan yung relasyon niyo po dun sa partner po? At that time, rocky na rin talaga yung relationship namin. Pero pa rin, we continued, nagtuloy pa rin yung relationship namin. Tapos nung lumipat kami ng bahay, after na, lumipat kami, doon ko siya nabuntis. I got her pregnant, and then, kinasal kami, we got married 2005. Yung family po ba ninyo, nalaman po na nagtitake po kayo ng drugs po? My family at that time, hindi nila alam. Hindi nila alam yung nangyari here in Parañaque. Hindi nila alam na raid yung bahay. Sabi ko lang, nagawa lang kami dahilan na lumipat kami for convenience. Pero hindi nila alam na I was taking drugs. Alam nilang nagmamariwana ako, hindi nila alam na I was selling na at that time. Nung mga panahon po ba na to, since nga po na-raid po kayo, hindi po nyo po ba naisip na parang at the back of your mind na baka mamaya ikulong na ako, yung mga ganun po? Siyempre, it was, nakakatakot na baka makulong ako, na nakaiwas lang ako by the skin of my teeth, diba? Nakaswerte lang kami na wala kami at that time. Nakatakas kami ng lang, kasi we went to drop off something at her parents' place. Tapos, nakatakas kami, swerte, yung mga kaibigan ko yung nakulong, pero we were able to get them all out at that time. Pag-usapan po natin mamaya yung yung kwentong pagkakulong po ninyo. Bago po yun, tanong ko lang po sana, may makukwento po ba kayo sa amin na parang iba't ibang mga naging experience niyo po dahil sa parte ng buhay niyo po na yan po? Well, kasi, after nung sa asawa ko, after kami, kinasal kami, after kami kinasal, I was working in a call center at the time. Nagtrabaho ko sa call center and I was even promoted as an assistant manager for workforce in a call center. So naging continuous na yung drug use ko. So at the time, nagiging regular na yung drug test sa office. So ngayon, I was scared na baka mamaya matanggal ako sa trabaho. So I decided na to venture off na magnegosyo akong sarili. Sumubok naman ako mag-business kasi meron naman akong support ng family ko eh. My dad was in the fishy business, nag-iisda siya. So ako din I started to venture in the fishy business. Nagtinda ako ng isda sa palengke sa Cavite. Pero before neto, takot na ako sa office ko na baka matanggal ako sa trabaho kasi baka mag-positive ako sa drug test. Okay, so at this time naging rocky na yung relationship namin nung wife ko. We were already married at the time. Tapos kasi siya, lumaya siya ng bahay, hindi maayos yung relationship niya with her family. So ako sinabihan niya ako na I want to fix things with my family. So parang nakipaghiwalay siya sa akin nung married na kami. Nakipaghiwalay siya sa akin. Pinaalis niya ako ng bahay. So I left the house, I lived in a friend's house. Tapos during this time, napakalungkot ng buhay. Kasi nga iniwan ako ng asawa ko, hindi ko nakikita yung anak ko. So I was influenced also to try ecstasy with a group of friends from the office then. Tapos after regularly
Like every 2 weeks or every month, we'd go to parties, rave parties, in-house parties. Tapos it was continuous for mga about 6 months before my wife eventually contacted me back. Parang sabi niya, gusto ko makipagbalikan, di ba? Kawawa naman yung anak natin. Ako thinking it was the right move at the time, nakipagbalikan ako sa kanya. Nagbalikan kami. Tapos tinanong niya, what did you do nung magkahiwalay tayo? Tapos inamin ko sa kanya, I was doing ecstasy with other girls. Tapos parang siya nagselos. Tapos she said she wanted to try also. So ako being the addict that I am, tuwa ako na gusto niya rin i-try. 'Di ba? Kasi eventually magsasabay kami mag-take ng drugs. So, nung first time niya nag-take siya ng 1/4 tablet lang of ecstasy. Tapos, she passed out. As in, drop dead. Parang kala namin, kailangan namin dalhin sa ospital. Pero eventually, she woke up and started dancing. Tapos, tuwan-tuwa kami lahat. Tapos, at that point, sabay na kami. Naging, addicted to ecstasy. So, we started doing ecstasy together. We'd go to rave parties, which continued for a couple of years until I got her pregnant with our second child. Ayun. Tapos nung naging pregnant siya with our second child, na ako neto, I had a business ongoing. Nagtitinda akong tilapia sa palengke sa Cavite. So, at this point, buntis siya, tumigil na siya mag-drugs. Kasi hindi na siya pwede. Kasi may baby na nga may baby na. So, I stopped doing ecstasy also. And it was at this time, my cousin introduced me to shabu. So, dumating yung isang cousin ko from the States. They went to my house. Tapos, sakto wala yung asawa ko. Tapos, sabi nila, tara, tayo? Subok tayo ng shabu. Tapos, sabi ko, sige, titikim ako. Basta tumikim din yung pinsan ko galing States. Tapos, yung pinsan ko galing States, sabi sa akin, parang nalaman ko afterwards, siya pala yung nagyayaya. So, ayun it was the first time I tried shabu with my 2 cousins. Tapos I liked it. Nagustuhan ko siya, sabi nagustuhan ko yung tama kasi sobrang energetic, sobrang parang ang dami mong magagawa. 'Di ba? So, sabi ko mauulit 'to. Until naulit yung pagsashabu ko and it became a regular thing. Kasi I was working sa palengke. Madaling araw kami pumupunta sa palengke. So, para magising, it became my routine na, it came to a point na I was even taking drugs dun sa pwesto ko sa palengke. Nung time po na to, pa rin po kayo? Nagbebenta pa rin po kayo noon? At this point, hindi. I stopped selling I was only using at the time. So, na-trauma kasi ako from, yung sa muntik na ako mahuli. So I decided to magagamit lang muna ako kasi I was making money naman I was making money sa palengke. Pag-usapan po natin yan noon kasi nabanggit niyo po na nakulong po kayo kanina. Yes, nakulong ako twice. Hiwalay na kami nung asawa ko at the time. Nung nahuli ako, one time nahuli ako sa Mindanao and the second time nahuli ako here in Manila. So 2 beses ako nakulong. Paano po kayo nahuli po? Kasi, siguro before I go there sa pagkakulong, kasi, dun sa experience ko with my wife, kasi, nagtuloy-tuloy na yung drug use ko sa shabu. It went downhill na yung relationship ko with my wife. Nahuli na rin niya akong gumagamit ng shabu. And, I even had to use shabu in front of her. Para kasi nahuli niya ako gumagamit sa banyo. Tapos sabi ko, before tayo mag-usap, gagamit muna ako kasi giyang na ako at the time. So gumamit muna ako while in front of her gumamit ako. Tapos it came to a point na hindi ako umuwi for 4 days. Nag-drug binge ako for 4 days, hindi ako umuwi. Tapos I was reported missing by my wife. Yan. Ni-report niya ako missing sa Facebook account ko and it garnered like madaming shares and madaming likes.
And umuwi ako agad after I found out, after 4 days. Tapos it led to, nung pag-uwi ko, sabi sa akin nung wife ko, magpa-rehab ka muna bago ka umuwi. So this led to me going into rehab the first time. So na-rehab ako in Batangas. I was there for 18 months in the rehab in Batangas. And it was there that my wife decided to leave me. So I was able to manipulate my parents into pulling me out. Sabi ko, ang dahilan ko naman, kaya ako nag-rehab was because of my wife. So sabi ko sa parents ko, ilabas niyo na ako kasi wala na yung asawa ko. Bakit pa ako magre-rehab? So my parents who didn't believe in rehab at that time decided to pull me out of rehab. So I was able to stay sober naman for mga 6 months. Dala ko yung learnings from my first rehab. Until one day, may nagaya sa amin uminom. And from drinking, may nagdala ng marijuana ulit. Kush. This was the imported, galing ibang bansa. The high-grade marijuana. So, buong buhay ko, hindi pa ako nakatikim ng high-grade. Sabi ko, sige, subukan natin. Tapos yun, nakatikim akong marijuana ulit. Nakatikim ako nung Kush na high-grade. I liked it again. Nagustuhan ko na naman. Nagtuloy-tuloy na naman yung drug use. Okay, tapos, I started, kasi ang mahal nung high-grade marijuana. Ang bili namin before, 1,500 per gram. Which maubos mo minsan 1 day, 2 days. So it started getting expensive. So I decided to buy in wholesale na naman. Bumili na naman ng marami. And I decided to sell to my friends. Tapos I started selling na ulit marijuana. Tapos until meron ako naging buyer na marijuana, wholesaler naman siya ng shabu. So he started, inalok na ako, swap. So sabi ko, pag mahuli naman ako ng pulis, parehas rin naman kulong eh. So, I started selling na rin shabu. Ayun. And at this time, I was working with my dad sa farm namin in Laguna. Tapos, I was selling drugs na. I was selling marijuana and shabu in our farm in Laguna and here in Parañaque. Until one day, panahon na ni Duterte, nahuli. May dinampot na bata ko sa Laguna. Yung binabagsakan ko sa Laguna, nahuli siya. Tapos, tinuro niya ako. So, na-recognize na ako ng mga police. I was wanted. Ni-raid ng mga police yung farm ng dad ko sa Laguna. Tapos, I had to jump out into a boat para to escape yung mga PIDEA. Kasi ang daming PIDEA na na nandun, hinahanap ako. So, I decided to run away. And, umuwi ako. Pag-uwi ko sa bahay, alam ko na na I was wanted already. Alam na ng mga PIDEA yung pangalan ko. Alam nila kung saan ako hahanapin. So I decided to run away. I decided to hide also. So at this point, dito ako pumunta sa Mindanao. So I decided to run away to Mindanao. Tapos sa Mindanao, I continued using drugs and I plan to magbenta rin ng drugs sa Mindanao. So yan, sa Karma na rin, doon ako nahuli sa Mindanao. Eksakto, the friend I was staying with in Mindanao, pala siya, high profile, high value target. High value target na siya ng PIDEA. So, ni-raid yung bahay niya and I was living with him. Nakikita ako sa kanya sa Mindanao. And ni-raid yung bahay niya. So, nakulong kami. And nakulong kami sa Mindanao for 2 years until the judge granted us bail after 2 years. So yun, ito na yung point na nakulong na ako. So hindi naging madali yung pagkakulong kasi I was in hindi pa ako marunong magbisaya at that time. Siyempre, tas hindi ko kilala yung mga locals. Tas the first 2 months, we stayed in the police station. Tapos yung police station, they didn't have budget para sa pagkain. Rice lang binibigay nila sa amin. So you had to buy, kailangan meron kang friend na magdadala ng food. Kami, hindi naman kami locals there. So we had to rely sa mga tropa rin lang talaga to bring us food. Meron naman nagdadala. Tapos pag wala, papabili na lang kami ng food. So yun, dun sa police station, may napakahirap din ng buhay. Kasi yung mga police,
ano rin sila, makukulit din. So, pag may mga gabi na gigisingin ka nila, tapos papatalikurin, tapos hahampasin ka na lang bigla. Ganon. Pag nakainom na. So, grabe ang power trip kapag nasa police station also. So, after 2 months, eventually nalipat kami sa BJMP. BJMP, BJMP na na yung local jail nila there. So, nung as a BJMP na, since I knew how to, marunong ko mag-computer, I became a trustee sa loob ng kulungan. So, naging trustee ako. I was the one doing reports for the jail guards. And also, an inmate offered me, sabi niya, baka gusto mo mag-finance, magpa-ending tayo. So, magpapasugal kami ng ending. So, yung 5 pesos mo, it will earn 350 pesos pag tumama. Tapos yung 10 pesos mo will earn 700. Yun. So, we started this gambling operation inside prison. Kasama ko yung isang inmate. So, nagpapasugal kami. We earned a lot of money during my stay there. Mga almost 2 years ako dun sa kulungan. Nung birthday ko, nagpa-lechon pa ako ng 2 lechon. Isa sa guards, isa sa mga kaselda ko. Kasi malakas nga ako kumita sa loob ng kulungan. And yung family ko, alam nilang nakakulong ako, pero I never asked for money. Kasi meron nga akong racket dun sa loob ng kulungan. Kamusta naman po yung trato ng mga guards po sa inyo? Okay naman po ba? Or... Yung mga guards, actually, napakababait ng mga jail guards ng BJMP. After ko makulong there, most of them became my friends also. Marunong sila makisama, mababait. Although, syempre, pag meron ka hindi kasundo, di ba? Pag meron ka hindi kasundong guard, magka-clash din kayo. So ako, I tried getting along with everybody since trusting ako, I was doing the reports for the guards. So nakakasundo ko naman yung most of the jail guards dun sa Mindanao. Tapos I started to learn the language also. So nagpaturo ako paano mag-Bisaya. So natuto rin ako mag-Bisaya while in prison. Pero yung mga naririnig po ba namin or nakikita po sa mga movies, yung representation sa loob ng kulungan, parang ganun din po ba doon? Yung magulo, may nag-aaway lagi, tapos siksikan? Kasi doon sa, kung saan ako nakulong in Mindanao, masikip, oo, maraming tao, it's true. Magulo, maraming away. I was involved in, 2 beses ako napaaway doon sa kulungan. Siyempre, rin kasi, the people, the inmates there, may pinagdadaanan rin everybody, di ba? Tapos, mainit ulo parate, tapos merong mga siga talaga, di ba? Yung naghahanap lang ng away. So, normal occurrences yung away in prison also. Pero syempre, you have to learn how to choose your friends in prison also. Kasi, meron silang tinatawag doon na kasalo mo sa pagkain. So, yun yung parang magiging tropa mo in prison. Sino yung mga kasalo mo sa pagkain? Nung nakalaya na po kayo, ano na pong ginawa po ninyo nun? Okay, pagkalaya ko, diretso ako umuwi sa bahay, sa Maynila. Kasi, it was my mom, yung bail namin, I think it's one of the highest bail set in Philippine history. Kasi, ang piyansa namin was 1 million each, 3 kami. So, ang laki ng money na they had to shell out. So, ang mom ko yung nagbayad, naghagilap siya ng 1 million para ma-bail out ako. And umuwi ka agad ako sa Maynila at that time. Umuwi ako sa Maynila. Tapos pagbalik ko sa Manila, wala pa akong plano magbago talaga. I wanted to continue selling. I wanted to continue drug use. So, after 2 days, nakita ko yung friend ko dumaan, yung dati kong kasama mag-drugs. Tapos sabi niya, may kilala akong kukunan na malapit na panalo. Sige, bilang mo ako 500. So yun nag-start na ako mag-relapse. After 2 days from jail, nakauwi ako sa Parañaque, nag-relapse na ako kaagad to drugs. So I started using again. I started selling again. Pero I was a functional addict. Functional ako. This time naman nag-work ako sa isang landscaping company. So at the same time nagbebenta ako ng landscaping, nagbebenta rin ako ng drugs on the side. Dahil po ba dito nahuli po kayo kasi na-mention niyo po 2 beses po kayo na I was working for the landscaping company. This time around ni-raid naman yung binaybasta ko ng police sa loob sa bahay ng magulang ko.
So pinasok ng pulis yung bahay namin. I was really selling drugs at the time. Nagtutulak talaga ako ng bawal na gamot. Tapos the police were even torturing me in front of my mom. Na bigay mo sa amin yung GCash password mo. Yan. Parang sinuntok nga nila ako parang mga 7 times eh. Sinuntok ako 7 times nung police bago ko binigay. Tapos nung pag-open nila nung GCash ko, sabi ko, 700 lang yung laman. Sana binigay ko na kaagad sa unang suntok pa lang. Di ba? So yun, nanginayang ako na hindi ko binigay kaagad. Kala ko kasi maraming pera. Ayun. So nakulong ako here. Tapos dinala nila ako sa police station. Tapos I stayed in the police station for I think a month bago ako dinala sa isang sa BJMP na kulungan. I got bailed out again after 2 months. Pinyansahan ulit ako ng mom ko. Pero yung mga kapatid ko kasi nag-usap-usap na sila. Sabi nila wag na natin ilabas. Hayaan na natin siyang mabulok sa kulungan. Kasi wala nang pag-asa, paulit-ulit na eh. Ilang chance na binigay natin, pinyansahan na natin ng 1 million sa Mindanao, pero ayan ulit, nagbebenta na naman, 'di ba? Tayo pa yung napapahamak. So may siblings decided to let me rot in prison. Pero yung nanay ko, pinaglaban ako. Sabi niya, hindi, may pag-asa pa yan. Na lang, ipa-rehab natin ulit. Pagka bail out ko nung second time, I was sent to rehab again. Here na in Bridges of Hope. Ito na po yung pinaka-final na naging rehab center na pinasukan po nila. Nung first, I didn't accept. Kasi, I tried to manipulate my mom again. Sabi ko sa parents ko. Sabi ko sa nanay ko, Mami, I wrote a letter on my first day. Sabi ko, Mami, galing na nga akong impyerno. Dadalhin niyo pa ako sa isa pang impyerno. So, I was trying to manipulate them na wag akong ipadala sa rehab. Kasi I didn't want to change pa. Kasi, I was so used to, tagal na kasi lahat ng kaibigan ko, drug addict, diba? Buong environment ko, puro drugs lang, buong buhay ko. So, it was here in Bridges of Hope, I decided to change also. So, I saw the people here were very sincere, and they just wanted you to change for the better. Gusto lang nilang baguhin yung buhay. So, yun, after I completed my program here in Bridges of Hope, di man naging madali yung program ko here. I decided to stay here and work and volunteer and until they incorporated me as staff also. Pwede niyo po ba kaming kwentuhan ng road to recovery po ninyo, yung naging process? Yung road to recovery ko here in Bridges of Hope, actually siya, it started, syempre from prison, I was sent straight here. So, hindi ko nga tanggap nung una. Kasi, nung bago ko pinasok, I had a girlfriend. Tapos yung girlfriend ko, pinapunta ko pa siya sa kulungan. Sabi ko, tara, punta ka na dito, lalaya na ako today. Kakain tayo sa labas. Okay? So, andun yung girlfriend ko nung sinundo ko ng Bridges of Hope. I asked yung sumundo sa akin, pwede ko ba kausapin yung girlfriend ko sandali? Kausapin ko lang, ayun doon umiiyak. Kasi magkatabi sila yung girlfriend ko nung paglabas ko ng kulungan. So, sabi, hindi na, wag mo na kausapin. Sama ka na sa amin. Para sa'yo din naman to. Pero alam ko na nasusunduin nila ako. Parang sinabi na sa akin ng sister ko na susunduin ako. Nung day na lumaya ako. Pero nagbaka sakali pa ako na baka makatakas pa ako sa pagbabago. Na pinapunta ko pa yung girlfriend ko, na kakain tayo sa labas. Di ba? Pagdating ko sa Bridges of Hope, syempre hindi ko tanggap, 'di ba? Galit ako sa family ko. Pero I realized na it was the best thing for me, 'di ba? Parang nung after sinabi nila sa akin na sana iwan ka na lang namin sa kulungan, 'di ba? Hindi pinaglabang anong mom ko. So, doon naging yung drive ko to change, nagbago, umikot. Kasi you only get so much chances in life eh. 'Di ba? So this is my last chance na for life. 'Di ba? Kasi ang dami ko nang sinayang eh. Yung family ko wala na. Yung asawa ko may bago ng boyfriend. Yung mga anak ko 10 years ko nang hindi nakikita, 'di ba? There's not a day that goes by na hindi ko sila naiisip, 'di ba? So I use that as a motivation to change also, na para baguhin yung sarili ko, at least
pag hinanap ako ng mga anak ko, nagbago na ako, 'di ba? Hindi na ako yung dating addict na walang pakialam sa kanila, 'di ba? I'm just here changing and helping other people change also. 'Di ba? Kasi it's different pag here in Bridges of Hope, maka-experience ka na makatulong ka sa ibang tao. 'Di ba? It's what drives you to change also. So yun yung nakapag-drive sa akin magbago, yung happiness na nakakatulong rin to other people. Actually, yung experience ko kasi this is my second rehab also. Although hindi naman horror story yung experience ko sa first rehab, kasi it's different here sa Bridges of Hope kasi what I felt the big difference was the staff. The people here napakababait po. As in they sacrifice their life just to be able to help other people in recovery like us. So nakita ko yung yung dedication, nakita ko yung hard work, and I wanted to be part of that also. Nakita ko yung yung satisfaction nila at the end of the day, and it's what drives me also to get up, help other people, and at the end of the day I feel fulfilled. Naging masaya yung buhay ko, hindi man perfect yung buhay ko, I don't get to see my kids. Hopefully one day I get to see them, I get to say sorry to them. Pero syempre, 'di ba, it's repercussions of my previous actions. Alam ko naman na nagkamali ako, 'di ba? Pero hopefully at the end of the day, 'di ba, nagbago na rin tayo. Ano po yung masasabi niyong pinakamahirap na parte sa pag-recover po rin? Pinakamahirap na parte sa recovery actually is yung change mismo. Kasi I learned here na it's not an overnight thing, 'di ba? Change is always a process, 'di ba? Kailangan proseso siya. So every day, it's the chance to get better every day, 'di ba? It's waking up every day na knowing you'll be better than yesterday, 'di ba? Saka syempre yung part na hindi mo makikita yung loved ones mo, 'di ba? Kasi merong part na hindi mo sila makikita for a time. Mahirap din to get separated from your loved ones. Ngayon po ba, ilang taon na po kayo sober po? Oo. Na ako, 2 years sober na ako. Magto 2.5 years na ako sober. And I'm very thankful to Bridges of Hope for being part of my recovery also. Ngayon, malinis na ako, nakakapag-isip na ako ng maigi, and I get to help other people in recovery din. Ito na po ba yung pinakamatagal na sober po kayo na? Siguro nung bata pa ako, syempre hindi pa ako nagda-drugs, 'di ba? Pero simula nung nakatikim ako ng drugs, siguro the longest I've been sober siguro is mga 2 months, 3 months. Now, ito na yung longest na talaga. Nung naka-recover na po kayo, kamusta naman po yung buhay? Ano na pong ganap? Ano na pong ginagawa po? Sober life, actually, it's all about finding contentment and happiness. Diba? Kasi, hindi na tulad before, parating exciting yung buhay, diba? I find ways to make myself happy. Just content with, eating good food, and, being able to exercise every day, diba? Ako yun yung mga motivation ko, it's what drives my day. And the motivation to help other people. Ako pag nakakatulong ako sa other families, nakakatulong ako sa other residents na going through the same thing I went through, di ba? Saka ang sinasabi ko parati sa mga residente, kung ako nga kinaya ko, di ba? Ikaw din kaya mo. Gaano ako kalala before? Kasi before I was using siguro street value na mga 20,000 pesos a day. I was using mga kalahating bulto to isang bulto of shabu every day just to get my day going. So ang lakas ko gumamit. So I use that as comparison with other residents. Ikaw nga hindi ka ganun kalala eh. Ako nga nakapagbago pa, 'di ba? Ako nga here fighting for my sobriety still, 'di ba? Ano naman kasi hindi madali yung buhay sa labas. Kasi andiyan pa rin yung triggers, nandiyan pa rin yung mga tulak, nandiyan pa rin yung mga addicts, 'di ba? Pero it's how you choose to begin and end your day every day. Kasi ako I choose not to take drugs anymore, 'di ba? I choose to fight for my recovery. And I choose to help other people in recovery also. All in all po ba, mga ilang taon po kayo naging addicted sa substances? I started 1999, so mga 25 years. Kung ibabalik po yung panahon ng mga oras po na
nakaunang tikim po kayo bago po kayo ma-addict, ganun po. Kung may babalik po yung panahon dun, ano pong gusto nyo sanang sabihin sa sarili po ninyo? Siyempre, kung may babalik ko lang yung time, I'd tell myself na not to take the first hit, di ba? It's all about, taking the first hit. Kasi, yun talaga, once matikman mo yung sarap, di ba? There's no going back. Kasi, pag natikman mo na yung sarap, hanap-hanapin mo talaga siya eh. Kasi, yun naman talaga yung that's why you keep on doing drugs. Kasi masarap siya eh. Masarap, you get the feeling of being high, you get that insane feeling na gusto mo balik-balikan. So if I were to go back, sabihin ko lang sa sarili ko, not to take that first hit. Ano pong masasabi nyo sa mga tao na nag-i-struggle po sa drug addiction po ngayon? Sa akin, for the people that are going through what I went through, 'di ba? There's still hope, 'di ba? Huwag kayong mayabang na na kaya nyo. Kasi ako buong buhay ko, sabi ko kaya ko eh. Pero sa totoo, kinokontrol na tayo ng drugs eh. Na at the end of the day, ask for help, 'di ba? Hindi pa huli ang lahat, 'di ba? Kung ako nga kinaya ko, kaya nyo rin 'yan. Kung gusto nyo manood ng mga dokumentaryo galing sa mga interviews namin, huwag nyong kakalimutang i-check ang isa pa naming YouTube channel, Off the Record Beyond Borders. I-click nyo lang ang link sa description. Maraming salamat!